we are a country that has suffered imperialism. The Spaniards invaded us. For 400 years, nandito sila sa Pilipinas. And that 400 years was pure subjugation. Eh, Amerikano dumating po sa ating bayan at nagtiis tayo ng 50 years. 400 years plus 50 years. Baka yung genetic makeup talaga natin. Enjoy ang mga Pilipino na sinasaktan. Alam mo, kami sa Mindanao, wala kami inububuga doon. Minsan may gulo, minsan may, kasi global na. Kami, pasunod-sunod na. So, anong sabihin ng mga politiko dito sa Maynila? At ilang tao lang ang nagsasabi sino ang maging presidente. Pag sinabi ng mga leader, dito tayo, Pilipino, opo. Dito tayo, ngayon, opo. Tapos tayo mga, dito tayo. Huwag kayong pumunto na diba dito, kailangan manalo tayo, opo. Kaya, we in the Visayas, particularly in Mindanao, wala ko kami ibubuga. Kung konti lang po mayaman doon, but we do not determine the fate of this country. Ang masakit sa atin, pasunod-sunugan lang tayo kung sino yung pinipili ng mga bilyonaryo dito sa ating bayan. Ito siya, ito siya, ito siya. Opo. Ang problema po, wala namang ginawa kundi ikaw pahirap ng Pilipino. No, ganito yan. Noong umalis ang Amerikano, ngayon tayo ang nag-usap. Magkaiba ang ating diet, ang ating ugali, pagkain, halos lahat, hindi magkapulyo. But our fathers agreed to form one nation and set up a government that would rule this country with equality, justice, and brotherhood. Yun ang usapan. And some Filipinos at that time signed that document with their blood. Kaya isang mission, may flag tayo. Mahal natin itong bayan natin. Kami naman sa Mindanao, may halo-halo na ng dugo, ng ulo. Hindi na lang ako, I don't have to go into yung sentimentalism. But, mahal ko ang bayan. Ngayon, kuya, Duterte! Duterte! come to a point na ganito yan. Ano ba talaga ito? Lukuhan? Ayaw na yung sundin yung pangako ng ating mga lolo. Ayaw na yung sumunod sa Constitution. Why? Then, we will consider it. We pray kami ng Mindanao. But because I love my country, and I've always said, I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino. I love my country because it's the land of my birth. It is the whole. Pero rin ang mga muro. Ang nanay ko kasi Maranao, lolo ko Chinese, from Xiamen. Tatay ko Cebuano. So if you ask me, what am I? Well, I tell you, we always trace the lineage of every Filipino to the father. So I am Cebuano. Bisaya. But frankly, I have not really lived that except for this. But I identify myself as Bisaya.
Ngayon, anong itong constitutional? Everybody seems to not follow it. Yung kahirapan ng ating buhay, araw-araw, at nalagay na kayo kung sino-sino ang dumaan sa ating political history. Wala namang ginawa, kundi pahirap, pagnakaw, at bigyan tayo ng sakit ng ulo. May ang gano'n. Pakinig na ako kayo kasi maraming hindi nakakitindi dito. You know, when Magellan landed in the Philippines in 1521 at 16, sabi ng Gago, I claim all of these islands in the name of the King of Spain, for I have discovered this island. Really? Nakatulog ka ka? We were doing all right before you came. Sabi nga, I will call these islands the Philippines because ang gastos ng trip and voyage expedition was funded by the King of Spain. And I would call all the natives in this island Filipinos to honor King Philip. Ano sinabi? Wala tayo mga. One day, ang mga lulo natin, lula, we woke up, mayroon ng mga puti. They were exactly access. Yung bahay mo dyan, yung lupa mo dyan, ang may-ari dyan, sa King of Spain. For 400 bloody years, we were doing. Dumating
sa mga kurang? Sino po ang kalaban sa krimen? Sino po ang tutulungan ninyo maging presidente ng Republika ng Pilipinas? Alam mo, tayo ang isang, we are a country that has suffered imperialism. The Spaniards invaded us for 400 years. Nandito sila sa Pilipinas. And that 400 years was pure subjugation. Ang Amerikano dumating po sa ating bayan at nagtiis tayo ng 50 years. 400 years plus 50 years. Baka yung genetic makeup talaga natin
enjoy ang mga Pilipino na sinasaktan. Alam mo, kami sa Mindanao, wala kaming inabubuga noon. Minsan igulo, minsan it's a troubled land. Kami kasunod-sunod lang. Kung anong sabihin ng mga politiko dito sa Maynila, at iilang tao lang ang nagsasabi sino ang maging presidente. Pag sinabi ng mga leader, dito tayo, Pilipino, opo. Dito tayo, ngayon, opo. Tapos sa mga, dito tayo. Huwag kayong bumoto ng iba dito, kailangan manalo tayo, opo. You know, we in the Visayas, particularly in Mindanao, wala kaming ibubuga. Kukunti lang pong mayaman doon, at we do not determine the fate of this country. Ang masakit sa atin, pasunod-sunuran lang tayo kung sino yung pinipili ng mga bilyonaryo dito sa ating bayan. Ito siya, ito siya, ito siya. Opo. Ang problema po, wala namang ginawa kung hindi ng pahirap ng Pilipino. Look, ganito yan. Noong umalis ang Amerikano, tayo ang nag-usap. Magkaiba ang ating dialect, ang ating ugali, pagkain, halos lahat hindi magkapareho. But our fathers agreed to form one nation and set up a government that would rule this country with equality, justice, and brotherhood. Yun ang usapan. And some Filipinos at that time signed that document with their blood. Kayo tayo ng isang nation, may flag tayo. Mahal natin itong bayan natin. Kami naman taga Mindanao, may halo-halo na ng dugo na muro. Hindi na lang ako I do not have to go into sentimentalism. But mahal ko ang bayan. A point na ganito yan. Ano ba talaga ito? Lukuhan? Ayaw na yung sundin yung pangako ng ating mga lolo. Ayaw na yung sumunod sa Constitution. Fine. Lapit-lapit ka. Then we will go separately. Liberate kami ng Mindanao. But because I love my country, I have always said, I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino. I love my country because it is the land of my birth. It is the home of my country. Ganun nun ang mga muro. Ang nanay ko kasi Maranao. Lolo ko Chinese. From Xiamen. Tatay ko Cebuano. So if you ask me, what am I? Well, I tell you, we always trace the lineage of every Filipino to the father. So I am a Cebuano, Bisaya. But frankly, I have not really lived there except for implicit. But I identify myself as a Bisayan. Ngayon, anong itong constitution natin? Everybody seems to not follow it. Yung pahirapan ng ating buhay, araw-araw, at nalalagay na lang tayo kung sino-sino ang dumaan sa ating political history. Wala namang ginawa, kundi pahirap, magnakaw, at bigyan tayo ng sakit ng ulo. Ay, ang Mindanao, nakinig lang ako kayo kasi maraming hindi nakaintindi dito. You know,
when Magellan landed in the Philippines in 1521, that's history. Sabi ng Gago, I claim all of these islands in the name of the King of Spain, for I have discovered this island. Really? Nakadlaw ka ka? We were doing mag-usap tayo. Sabi ko sa kanila, it is not our fault that my father went there. Kasi yung mga Amerikano, nauna nakita nilang Mindanao, it's a fertile land. Wala kasi bagyo. So kung ano itanim mo doon, you can expect to harvest something. So pumunta na sila doon, wala silang makita ng trabahante. Because ang mga Moro ayaw magtrabaho sa kanila because most of them are Christians. So they began sloganeering by saying, go to Mindanao because it is the land of promise. Ang tatay ko pumunta doon, married in Mindanaoan. Hindi niya kasalanan. And a lot of the millions, because of proximity, ang mga Bisaya, they now outnumber the Moro population. Pero ganun pa rin, there is a wound that is, it sticks like a sore thumb that every morning pagising. Mga negosyante dyan sa Maynila, ito yung presidente ng kami ho sa Mindanao, pati Bisaya. Masabi lang, oo, sige po. Tapos sabihin, ito yung eleksyon na to. Ito ang pilihin natin presidente. Sabihin ng mga Bisaya, ang Mindanao na sa opo. Salamat po. Ito yan. Opo ng opo lang kami. You know, ako, I have been mayor of Davao City for 23 years. I got elected in 1988 as mayor. I am now 70 years old, 2016, and I'm still the mayor of Davao City. Okay lang po sana. Pipili ang mga taga-Maynila o na mga sino-sino dyan na may pera at pinapakapan ng mga milyonaryo. Okay. Sunod naman. Ang mahirap po, far and in between the years, administration after administration after administration, pinababoy po kami sa Mindanao at buong bansa. Ang pera ho, karamihan, napupunta sa bulsa sa mga taga-gobernador. Kaya ako galit, kasi nasabi nila nagmumura si Duterte. At bakit hindi ka naman nagmumura? Kung galit ka, ginaganon mo ang tao, ginaganon mo ang bayan mo, magagalit talaga ako. Lahat ng kayamanan ng Pilipinas, even the mayors, huwag ninyong akalain na yung nakukulit ang buong syudad ninyo ng tresorero, atin yun, inyo yun. I'm sorry to say, hindi ko ganun. Lahat ng kita ninyo dito, pag may resibo, ang city treasurer, yan o ay appointed ng Department of Finance at yung auditor sa COA. Siya yung nag-check na lahat ng pera pupunta sa National Treasurer sa Manila. Pagdating ng panahon ang Congress na pagkagawa ng budget, ang ginagawa ng Presidente, ang main actor, o ito yung gastusin ko ngayong taon na to. Ito yung sa Department of Defense, ito yung mga balang, mga rifle, ito, foreign affairs, mga consul, lahat, DOTC, lalo na yung
siya. Tatanungin ko kayo ngayon, dumatay na ba yung plastic ninyo? Bayad na yun, saan ang pera? Yan ang masakit sa akin. Ito example lang. Pagkati-hatian nila ang pera para mabibingka ng malakihan agad ang buong Pilipinas. Ngayon, 64%. Palagay natin 100 million, 64 lang. Pupunta na sa Maynila, Metro Manila. 100 minus 67. Yan ang pagkati-hatian natin lahat labas sa Maynila. Eh, paano ang bayan natin kung gano'n? Okay lang yan. Eh, Pilipinas pa rin yan. Ang problema, yung mga congressman tatawa kung ano-ano at lagyan nila ng pork barrel, lagyan nila ng livelihood, lagyan nila kung anong kaputahan ng gastos pagdating ng panahon. Isa lang akong sibilyan na yumaman dito, sinapolis po. Lahat, at kami nang magtingin dito, yung amin, isa sa uli yung lahat ng koleksyon, IRA, Internal Revenue Allotment. Aking Mindanao, Davao City, 2 port. Magsabi ka lang, magkano? We are remitting almost 1 billion a month para dito. Ano ang nakuha namin? 1 billion a month. Ang makakuha ko lang para sa siyudad ko, 4 billion. Ibigay mo noon sa Manila, dito. Ang isa sa uli sa akin, 4 billion. Mindanao gives to the country 54% of the total export earnings in dollars. Tulyar mo, banana, pineapple, mining, kakao, lahat. Mayaman o ang lupa ng Mindanao, ang kita niya o papuntang Maynila. Bilyon, trilyon. Ano ang nasasuri sa amin? Region 11, 19 billion. For Davao City, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao City, Davao Occidental, Tagum City, Panabo City, Tigo City. Ganun ang nangyayari. Kung magsabi lang ang gobyerno, Mayor, instead of 3 billion ka na lang sa siyudad mo, kasi tulungan pa natin ang didisgrasya doon sa Tacloban. Okay. Pilipino. Mahal ko ang Pilipino. Okay. Ngayon, nagsabi sila, we still have to save our brothers and sisters in Zamboanga, yung Kristiyano Patimuro who are living in squalor, filth and blight. Hanggang ngayon sa eskadyon nila. Okay lang. Ang problema, lima lang sabi 53 billion ang tulong sa labas. Hanggang ngayon, pupunta ka ng Tacloban. Okay, kumindig na ang Tacloban, pero puro private. McDonald's, Jollibee. Pero ang tao, nasa bank houses pa rin hanggang ngayon. Nawala ang 53 billion, nasa Anroas ang 53 billion. Mga putang ina to niluluto. Pinapastos tayo. Eh ang ayaw. Kami Mindanao, sunod-sunuran lang kami. I could almost see my life in front of me. 1980 nag-mayor ako, pasunod-sunuran lang kami. Pero hindi ko naman tiis itong ginagawa nila. Binababoy nila tayo. Yan ang mahirap. Yan ang hindi ko kaya tanggapin. Kasabi ko, tanda na ako, I gave you till
ano, ang asawa ko, third stage cancer. Sa gastos lang. Sinabi ko, wala akong pera, may problema ako sa pamilya, matanda na ako. Nung gusto ko nang mag-retire, sinabi ko kay Inday, Sarah, yung anak ko na mayor na nabugbog ng sheriff, sana niyo. Sabi ko na ay, ikaw na lang ang magmayor, matanda na ako, gusto ko na magpahinga. Kaso lang, noong iniisip ko na I'm about to make the decision of my life, tinitignan ko ang bayan ko. Tinitignan ko sino ang tatakbo at ano ang mangyari sa bayan ko. Nung tapos na ang filing, hindi ako nag-file. Hinintay ko lang yun. October 16, I did not file a certificate of candidacy because I did not want to be president. Sabi ko, nung tinignan ko ang bayan ko, ang nakatindig doon, ang nag-file, si Binay, si Rojas, pati si Grace. Sabi ko, patay na ang Pilipinas. She's a decent woman. She probably is a very good administrator. Ayaw ako, wala pa siyang record. Pero kasi kami ako abogado. Doon in Manilo, ang lahat kami dito, almost abogado. Bisaya. But frankly, minsan, I have not really lived there except for MPC. But I identify myself as a Bisayan. Ngayon, anong itong konstitusyon natin? Everybody seems to not follow it. Yung pahirapan ng ating buhay, araw-araw, at nalalagay na lang tayo kung sino-sino ang dumaan sa ating political history. Wala namang ginawa kundi pahirap, magnakaw, at bigyan tayo ng sakit ng ulo. Ay, ang Mindanao, nakinig lang ako kayo kasi maraming hindi nakaintindi dito. You know, when Magellan landed in the Philippines in 1521, that's history. Sabi ng Gago, I claim all of these islands in the name of the King of Spain, for I have discovered this island. Really? Nakadrow ka? We were doing mag-usap tayo. Sabi ko sa kanila, it is not our fault that my father went there. Kasi yung mga Amerikano, nauna nakita nilang Mindanao, it's a fertile land. Wala kasi bagyo. So kung ano itanim na doon, you can expect to harvest something. So pumunta na sila doon, wala silang makita ng trabahante. Because ang mga Moro ayaw magtrabaho sa kanila because most of them are Christians. So they began sloganeering by saying, go to Mindanao because it is the land of promise. Ang tatay ko pumunta doon, married in Mindanaoan. Hindi niya kasalanan. And a lot of the millions because of proximity ang mga Bisaya. They now outnumber the Moro population. Pero ganun pa rin, there is a wound
that is, it sticks like a sore thumb that every morning pagising. Mga negosyante dyan sa Maynila, ito yung presidente natin. Kami ho sa Mindanao, pati Visayas, masabi lang, oo, sige po. Tapos sabihin, ito ngayong eleksyon na to, ito ang piliin natin presidente. Sabihin naman, Visaya, ang Mindanao na sa opo. Salamat po, ito yan. Opo ng opo lang kami. You know, ako, I have been mayor of Davao City for 23 years. I got elected in 1988 as mayor. I am now 70 years old, 2016, and I'm still the mayor of Davao City. Okay lang po sana. Pipili ang mga taga-Maynila o na mga sino-sino dyan na may pera at pinabakapan ng mga milyonaryo. Okay. Sunod kami. At mahirap po, far and in between the years, administration after administration after administration, pinababoy po kami sa Mindanao at buong bansa. Ang pera ho, karamihan, napupunta sa pulsa sa mga taga-gobernador. Kaya ako galit, kasi nasabi nila nagmumura si Duterte. At bakit hindi ka naman mumura? Kung galit ka, pinaganon mo ang tao, pinaganon mo ang bayan mo, magagalit talaga ako. Lahat ng kayamanan ng Pilipinas, even the mayors, huwag ninyong akalain ngayong nakukulit na buong syudad ninyo ng tresurero, atin yun, inyo yun. I'm sorry to say, hindi ko ganun. Lahat ng kita ninyo dito, pag may resibo, ang city treasurer, yan ho ay appointed ng Department of Finance at yung auditor sa COA. Siya yung nag-check na lahat ng pera pupunta sa National Treasurer sa Manila. Pagdating ng panahon ang Congress na magkagawa ng budget, ang ginagawa ng Presidente, ang main actor, o ito yung gastusin ko ngayong taon na to. Ito yung sa Department of Defense, ito yung mga balang, mga rifle, ito, foreign affairs, mga consul, lahat, DOTC, lalo na yung LTO, napaka-corrupt, utang ng opisina nila. Alam mo bakit? Lahat tayo nagbayad ng lisensya. Tatanungin ko kayo ngayon, dumatay na ba yung plastic ninyo? Bakit?
Alam mo, tayo ang isang, we are a country that has suffered imperialism. The Spaniards invaded us for 400 years. Nandito sila sa Pilipinas. And that 400 years was pure subjugation. Ang Amerikano dumating po sa ating bayan at nagtiis tayo ng 50 years. 400 years plus 50 years. Baka yung genetic makeup talaga natin. Enjoy ang mga Pilipino na sinasaktan. Alam mo, kami sa Mindanao, wala kaming inabubuga noon. Minsan igulo, minsan may, you know, it's a troubled land. Kami kasunod-sunod lang. Kung anong sabihin ng mga politiko dito sa Maynila, at iilang tao lang ang nagsasabi sino abangin maging presidente. Pag sinabi ng mga leader, dito tayo, Pilipino, opo. Dito tayo, ngayon, opo. Tapos sa mga, dito tayo. Huwag kayong bumuto ng iba dito, ha. Kailangan manalo tayo, opo. You know, we in the Visayas, particularly in Mindanao, wala kaming ibubuga. Kukunti lang pong mayaman doon at we do not determine the fate of this country. Ang masakit sa atin, pasunod-sunuran lang tayo kung sino yung pinipili ng mga bilyonaryo dito sa ating bayan. Ito siya, ito siya, ito siya. Opo. Ang problema po, wala namang ginawa kung hindi ng pahirap ng Pilipino. Look, ganito yan. Noong umalis ang Amerikano, tayo ang nag-usap. Magkaiba ang ating dialect, ang ating ugali, pagkain, halos lahat hindi magkapareho. But our fathers agreed to form one nation and set up a government that would rule this country with equality, justice, and brotherhood. Yun ang usapan. And some Filipinos at that time signed that document with their blood. So, tayo ng isang nation, may flag tayo. Mahal natin itong bayan natin. Kami naman taga Mindanao, may halo-halo na ng dugo na muro. Hindi na lang ako I do not have to go into sentimentalism. But mahal ko ang bayan. Point na ganito yan. Ano ba talaga ito? Lukuhan. Ayaw na yung sundin yung pangako ng ating mga lolo. Ayaw na yung sumunod sa Constitution. Fine. Lapit-lapit ka. Then we will go separately. Liberate kami ng Mindanao. But because I love my country, I have always said, I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino. I love my country because it is the land of the birth. It is the home of the people. Ganun ang mga muro. Ang nanay ko kasi Maranao. Lolo ko Chinese. From Xiamen. Tatay ko Cebuano. So if you ask me, what am I? Well, I tell you, we always trace the lineage of every Filipino to the father. So I am a Cebuano.
we are a country that has suffered imperialism. The Spaniards invaded us. For 400 years, nandito sila sa Pilipinas. And that 400 years was pure subjugation. Eh, Amerikano dumating po sa ating bayan at nagtiis tayo ng 50 years. 400 years plus 50 years. Baka yung genetic makeup talaga natin. Enjoy ang mga Pilipino na sinasaktan. Alam mo, kami sa Mindanao, wala kaming inububuga doon. Minsan may gulo, minsan may, kasi global na. Kami, pasunod-sunod na. So, anong sabihin ng mga politiko dito sa Maynila? At ilang tao lang ang nagsasabi sino ang maging presidente. Pag sinabi ng mga leader, dito tayo, Pilipino, opo. Dito tayo, ngayon, opo. Tapos tayo mga, oo ha, dito tayo. Huwag kayong pumunto ng iba dito ha, kailangan manalo tayo, opo. You know, we in the Visayas, particularly in Mindanao, wala kami ibubuga. Kung konti lang kung mayaman doon, but we do not determine the fate of this country. Ang masakit sa atin, pasunod-sunugan lang tayo kung sino yung pinipili ng mga bilyonaryo dito sa ating bayan. Ito siya, ito siya, ito siya. Opo. Ang problema po, wala namang ginawa kundi ikaw pahirap ng Pilipino. No, ganito yan. Noong umalis ang Amerikano, tayo ang nag-usap. Magkaiba ang ating diet, ang ating ugali, pagkain, halos lahat, hindi magkapareho. But our fathers agreed to form one nation and set up a government that would rule this country with equality, justice, and brotherhood. Yun ang usapan. And some Filipinos at that time signed that document with their blood. Kaya ng isang mission, may flag tayo. Mahal natin itong bayan natin. Kami naman sa Mindanao, may halo-halo na ng dugo, ng muro. Hindi na lang ako, I don't have to go into yung self-centralism. But, mahal ko ang bayan. Kaya, uyak, Duterte! Duterte! come to a point na ganito yan. Ano ba talaga to? Lukuhan? Ayaw na yung sundin yung pangako ng ating mga lolo. Ayaw na yung sumunod sa Constitution. Why? Then, we will consider it. We pray kami ng Mindanao. But because I love my country, I have always said, I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino. I love my country because it's the land of my birth. It is the whole. Pero rin ang mga muro. Ang nanay ko kasi Maranao, lolo ko Chinese, from Xiamen. Tatay ko Cebuano. Now if you ask me, what am I? Well, I tell you, we always trace the lineage of every Filipino to the father. So I am Cebuano. Bisaya. But frankly, I haven't really lived that except for this. But I identify myself as a Bisaya.
Ngayon, ano itong constitution natin? Everybody seems to not follow it. Yung pahirapan ng ating buhay, araw-araw, pagkalagay natin kung sino-sino ang dumaan sa ating political history. Wala namang ginawa, kundi pahirap, magnakaw, at bigyan tayo ng sakit ng ulo. May ang gano'n. Pakinig na ako kayo kasi maraming hindi nakakintindi dito. You know, when Magellan landed in the Philippines in 1521 at 16, sabi ng Gabo, I claim all of these islands in the name of the King of Spain, for I have discovered this island. Really? Nakadok ka ka? We were doing all right before you came. Sabi nga, I will call these islands the Philippines because ang gastos ng trip the voyage expedition was funded by the King of Spain. And I would call all the natives in this island Filipinos to honor King Philip. Ano sinabi? Wala tayo mga. One day, ang mga lulo natin, lula, we woke up, mayroon ng mga puti. They were exactly access. Yung bahay mo dyan, yung lupa mo dyan, ang may-ari dyan, sa King of Spain. For 400 bloody years, we were doing. Dumating
sa mga kurang. Sino po ang kalaban sa krimen? Sino po ang tutulungan ninyo maging presidente ng Republika ng Pilipinas? Mga kapatid ko